marami pa po akong kailangan kainin raw foods para manatili po akong malakas. Makapagpapatibay pa ito ng ating buto. Lalo na nga mga bata pa lang kayo, dapat inaalagaan nyo na ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Sige, Bible story na tayo! Sige po, Kuya. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa paggaling at paglinis ni Naaman sa kanyang ketong. Dahil sinunod niya po ang utos ni Propeta Eliseo. At dahil po sa bagay na iyon, nakita ni Naaman na walang Diyos noon sa buong lupa, kundi sa Israel. At hindi po tinanggap ni Propeta Eliseo ang ibinibigay ni Naaman sa kanya na kaloob. Luminis nga at gumaling si Naaman sa kanyang ketong dahil pinagaling siya ng Panginoon. Okay, ito naman ang sumunod na nangyari. Basahin naman natin ang nakasulat sa Ikalawang Hari sa 5:20 hanggang 27. Ngunit si Gehazi, na lingkod ni Eliseo na lalaki ng Diyos, ay nagsabi, "Narito, pinalagpas ng aking Panginoon ang Naamang ito na taga-Syria sa di pagtanggap sa kanyang mga kamay ng kanyang dala. Buhay ang Panginoon, tatakbuhin ko siya at kukuha ako ng anuman sa kanya." Sa gayoy, sinundan ni Gehazi si Naaman, at nang makita ni Naaman na isa'y humahabol sa kanya, siya'y bumaba sa karo na sinalubong niya at sinabi, "Lahat ba'y mabuti?" "Lahat ay mabuti. Sinugo ako ng aking Panginoon na sinabi, narito, dumating sa akin ngayon mula sa lupaing maburol ng Efraim ang 2 binata sa mga anak ng mga propeta. Isinasamo ko sa iyo, nabigyan mo sila ng 1 talentong pilak at 2 pangpalit na bihisan." "Matuwa ka. Kunin mo ang 2 talento." At ipinilit niya sa kanya at ibinalot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, 10 ng 2 pangpalit na bihisan, at mga ipinasan sa 2 sa kanyang mga bataan. At dinala nila sa unahan niya. At nang siya'y dumating sa burol, kinuha niya sa kanilang kamay at itinago niya sa bahay, at pinayaon niya ang mga lalaki, at sila'y nagsiyaon. Ngunit siya'y pumasok at tumayo sa harap ng kanyang Panginoon. At sinabi ni Eliseo sa kanya, "Saan ka nanggaling, Gehazi? Ang iyong lingkod ay walang pinaroonan." "Hindi ba sumasa iyo ang aking puso nang ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karo na sinasalubong ka? Panahon ba ng pagtanggap ng salapi at pagtanggap ng bihisan at ng mga olibuhan at ng mga ubasan at ng mga tupa at ng mga baka at ng mga aliping lalaki at babae? Ang ketong nga ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman." At siya'y umalis sa kanyang harapan na may ketong, na kasing puti ng nyebe. Di po pala maganda ang ipinakita at ginawa ni Gehazi kay Naaman at Propeta Eliseo. Nagsinungaling po siya kay Naaman para makakuha po siya ng kaloob na galing po sa kanya. Kaya pinarusahan po siya ng Panginoon dahil sa pagsisinungaling niya kay Propeta Eliseo at kay Naaman. Kaya siya naman po ang nagkaketong. Oo, kaya huwag nating sadyain ang magsinungaling, kundi magsalita tayo ng tapat sa ating kapwa dahil yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Basahin nga natin ang nakasulat sa aklat ng Efeso sa 4:25. "Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin." At bukas, God willing kids, abangan nyo kaming muli dahil marami pa kaming makabuluhang kwento na ihahatid para sa inyo.
Lagi natin isama ang grow food sa ating pagkain. Ito ay mga pagkaing mayaman sa protein at calcium na makapagpapatibay ng ating mga buto. Tama, at bukod sa mga gulay at prutas na dapat nating kainin, ay ibinigay din sa atin ng Diyos ang mga hayop sa lupa na ating pinakapagkain. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Henesis sa 1 at 30. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain. At nagkagayon. Mahilig ba kayo sa prutas at gulay? Ito ang tinatawag na glow foods. Ano ba ang mga nutrisyon na makukuha natin dito? Yan ang alamin natin bukas kung loloobin ng Diyos. Mag-aral muli, mula pagpasok hanggang pag-uwi. Nasa isipan kong palagi ang pag-aaral. Matagal din di tayo nagkita, at ngayon nga'y balik eskwela. Magkakasama sa ligaya ng pag-aaral. Sa kamangmangan, ngunit higit sa lahat ay ang aral ng Diyos na gabay sa kabutihan. Ngayong taon mas pagbubutihin, pagsisikap ang laging sundin. Bilhin lang ay paghusayin pag-aaral. Ang karunungan ay ating kailangan, ang edukasyon lunas sa kamangmangan. Ngunit higit sa lahat ay ang aral ng Diyos na gabay sa kabutihan. Ang kahalagahan ng edukasyon ay hindi magtatawaran. Ang karunungan ay ating kailangan, ang edukasyon lunas sa kamangmangan. Ngunit higit sa lahat ay ang aral ng Diyos na gabay sa kabutihan. Ang karunungan ay ating kailangan, ang edukasyon lunas sa kamangmangan. Ngunit higit sa lahat ay ang aral ng Diyos na gabay sa kabutihan. Sa kabutihan. Ang aral ng Diyos sa kabutihan. Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show! Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. KNC Show! Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Opensy! Kasisimula pa lang natin maglaro! Ay, sorry. Action! Nakakatuwa, di ba? Dahil... O yan, kids. Ang galing, di ba? Akala natin tapos...
Si Biyernes. 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 Si Biyernes.